50 bagay na sana'y mas maaga mo itong malaman about sa isang lalaki because it will help you to know more about your partner, kung ano ang nature ng isang lalaki, kung ano rin yung mga bagay na gusto namin at hindi namin, o kung ano yung meron sa amin na hindi nyo naiintindihan. Sa totoo lang, part 2 po ito ng last na ginawa kong video about wish ng mga lalaki na malaman ng mga babae when it comes to sex. Yun nga lang, hindi na tayo nag-focus masyado sa sex, kundi sa mas malawang aspeto. But I believe merong part 3 pa ito. Abang-abangan nyo lang kung gusto niya talaga na malaman at kung interesado kayo na kilalanin yung isang lalaki. Kasi minsan, hindi po lahat ng lalaki ay kayang i-express yung kanilang sarili. Ino-open ang kanilang sarili. Sinasabi ang kanilang nararamdaman. So, in behalf sa part nila, dahil sa hindi nila siguro maybe kaya, then ako na ang magsasalita para sa kanila. And I hope na makatulong ito sa inyo. I hope na makatulong sa inyong relationship para maging mas okay, mas matatag ang relationship nyo. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Anyway po mga kapatid, sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga hindi pa nakafollow, make sure na mag-subscribe kayo, turn on the notification bell. Sinisigurado ko, marami po kayong matututunan sa mga video ko. Ang dami ko nang ginawa, minsan nga naulit-ulit na, but for the sake sa mga hindi tinatamad magbasa or mag-scroll maghanap ng video ko, kaya minsan inuulit ko na lang. So, balik na po tayo sa ating topic. Unahin natin sa number 1 is that hindi po kasalanan ng isang lalaki ang premature ejaculation. Maraming nakaranas na ito, especially sa mga mag-asawa. Ang premature ejaculation is that yung ang bilis niyang malabasan, yung hindi pa man lang abot ng 2 minutes, 1 minute, 3 minutes is that nalalabasan na. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang, tapos na siya. And minsan, sakit sa ulo sa mga babae ito. Minsan, nagagalit kayo. Minsan, hindi kayo nasasatisfy. Yun nga, hindi nyo yun, kumbaga, hindi nyo yun yung kasalanan kung nagagalit kayo. Kasi talaga nga nabitin kayo. So, may karapatan kayo para magalit. Pero yun nga lang, kailangan nyo na maintindihan na hindi yung kasalanan ng isang lalaki. Explain ko yan at isa-share ko din sa inyo kung paano nyo siya matulungan. Kasi minsan, imbes na tulungan nyo siya, is that kinokondemn nyo na siya. Or worse, kinikwento nyo pa sa iba. Or worse, tinatawanan nyo. Minsan, bihira lang naman siguro yung tinatawanan nyo ganun. Pero, kinokondemn nyo, ginajudge nyo siya, or nagagalit ka, naiinis kayo, dahil sa ganun na mayroon nga siyang premature ejaculation. Ang may advice ko sa inyo is na tulungan nyo. Okay, so i-explain ko lang sa inyo kung bakit hindi yung kasalanan ng isang lalaki. Dahil sa may mga factors sa totoo lang kung bakit ganun siya, kung bakit mabilis siyang labasan. Okay, unang-una sa lahat, kapag first time niya. Bihira lang ata ang lalaki na kapag first time is that nagtagal na. Mostly, mabilis yan sa first time niya. Bakit? Kasi minsan, too much nanonood siya ng porn. Porn is that very malaki yung impact nito sa PE or sa premature ejaculation. Or mabilis or malakas lang yung kanyang imagination. That is why ang bilis niyang, maakit, ang bilis niyang labasan. It will affect sa totoo lang yung pag-ejaculate ng isang lalaki. So, first time niya, maintindihan nyo. Ang solusyon siguro dito sa pag-first time is that sanay-sanayin. Especially sa mga bagong mag-asawa, bagong couples. Okay? So, number 2 na dahilan is that because of unbalance na hormones niya that controls yung kanyang sex drive, yung kanyang sexual desire. Minsan, hindi lang balance yung kanyang hormones. So, kapag issue siguro na ganito, you don't need an advice from me. You need to go sa mga doctors. If symptom persists, consult your doctor. So, kapag ganun siguro, matagal na nga kayo mag-asawa tapos ganun pa rin, mabilis pa rin siyang labasan. Then, magpakonsulta siya, doktor. Alam kong mahirap ito at mahirap sa isang lalaki na tangkapin or lunukin ang kanyang ego, but you need to talk to him. Face-to-face, openness, at in a good way naman, malambing na way na kailangan na niyang magpa-check up or pa-check up mo na siya. Okay? Kasi pag ako, wala na. Dahil pag ako, wala na akong alam dyan. Okay? Sa doktor na lang. Next na aspeto na nakaka-apekto sa premature ejaculation ng isang lalaki is psychological aspect.
Minsan, kapag stress yan, kapag pagod yan, kapag nade-depress yan, mabilis yan labasan. Or kapag kulang yan sa tulog, mabilis yan labasan. Or kapag malakas siyang magpantasya, mabilis siyang labasan. Or kapag malakas siyang nanonood or manood ng porn, mabilis siyang labasan. Ito lang po yung ilan. Hindi ko po sinasabi na lahat ng ito ay meron sa kanya. Sineshare ko lang sa inyo para nasa inyo na alamin ito na maging mapagmatsyag kung ano ang nangyayari nga sa kanya. Okay po ba? Guilt sometimes also. Dahilan kung bakit may premature ejaculation. Lack of self-confidence also. Kasi wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Dahil sa sobrang ganda mo, sobrang naseseksihan siya sa'yo. Kumbaga wala siyang confidence na kaya kanyang isatisfy. Na kaya kanyang, paungulin. That is why ang bilis niyang labasan. Yeah, it will actually. It will, it will cause him to premature ejaculation. Dapat yung maintindihan yun. Genes also, kapatid, it will affect also yung kanyang premature ejaculation. Also, diabetic, may mga sakit. Also, alcoholism. Kapag lasinggero, alcoholic yan, it will cause him para sa mga premature ejaculation. So, lahat ng bagay nito may solusyon. Okay? May solusyon. Alamin nyo, kung alcoholic, of course, pray for him and God will touch him, change his life, okay? Sa pornography, you need Jesus to save you, to live that kind of addiction because that is addiction. Yung mga sobrang pagpapantasya kasi nga kapag nasanay ka na or nanonood ka ng porn, very unrealistic na. Gusto mong makita sa relationship which is, it will destroy actually your relationship kasi it's not porn po, ang totoo lang ang sex. So, it will destroy actually. So, yung mga bagay na yun, you need to understand. So, kapag stress siya, depressed siya, tapos ganon, maybe give him a blowjob, maybe. Quickie, maybe. You need to understand. Para matulungan mo siya na ma-lift up yung kanyang spirit, hindi siya masyadong stress, anxiety, depression, tulungan mo siya. Okay? Imbis na i-condemn mo siya or imbis na magalit ka sa kanya dahil mabilis siyang mabilis. Kung yun yung mga factors. Okay? So, ano bang may advice ko sa inyo para matulungan siya? So, sabi ko nga nung una, if symptoms persist, consult your doctor. Magpa-check up kayo. Pangalawa, may mga Kegel exercise. Mag-search kayo sa YouTube, napakalaking tulong po yon yung pag-control ng semen para hindi siya mabilis siyang labas. Like, iihi ka gano'n, i-control mo yung paglabas ng ihi. May mga gano'n. Help him para manood sa mga YouTube. May mga advices, tips, at tutorials when it comes sa mga ganyan. And number 3, actually, napakalaking impact rin to is that position, sex position. May mga position na kung saan mabilis ang labasan ng lalaki at may mga sex position na mabagal o matagal siyang labasan. So, kailangan nyong alamin yon, kailangan nyong kilalanin, kailangan nyong mapagmatsyag na kapag ganitong position namin, nararamdaman ko na pas tumatagal siya. So, most of the time, kapag doggy style, mabilis ang isang lalaki na labasan talaga. So, alamin nyo kung ano. I-discover nyo. Kasi bawat lalaki ay may mga positions na gustong-gusto, may mga position na mabilis labasan at may mga position na matagal labasan. I-discover nyo mga yan. So, yan lang po muna may advice ko when it comes sa part na yan. Kailangan nyo lang maintindihan na hindi po kasalanan palagi ng isang lalaki ang premature ejaculation. Tulungan mo siya. Imbis ni condemn. Proceed na po tayo sa number 2 na dapat yung malaman sa isang lalaki is that ayaw ng mga lalaki ang masyadong madrama na relationship. Minsan, straight lang ang mga lalaki, simple lang mayan, ayaw nila ng masyadong drama. Lahat na lang may issue, lahat na lang may ibig sabihin, lahat na lang drama. May mga lalaki of course na ganito, pero for me, personally, at mga ibang lalaki na nakakasama ko na encounter ko, ayaw ng masyadong drama na buhay. Simple lang. Pag-usapan lang, sabihin lang, hindi yung ang daming drama. Kailangan na ganito ang gawin ng lalaki para mag-open ka sa kanya, para masabi mo siya. There's nothing wrong with that. But pag nagiging too much na kasi, nagiging drama na. And sa buhay na ito, kapag masyado kang drama, maiiwan ka. Kapag masyado kang madrama sa buhay, wala kang progreso sa buhay. Make it simple and make it simple and straight. And you'll see, mas mabilis kang umusad, mas mabilis kang makarating sa gusto mo, and mas maganda po yung relationship na wala masyadong drama. Leave that drama sa television. Okay ba? Leave that Korean mindset sa Korea, sa television. In real life, iba po.
Okay? So, I hope na naintindihan nyo. Proceed na po tayo sa number 3, is that hindi po porke tumatahimik ang isang lalaki, ibig sabihin, tama ka na. Minsan, pinipili namin na tumahimik kasi ayaw lang namin ng gulo. Hindi ibig sabihin na tama ka. Kasi kapag ganun yung mentality mo, feeling mo, tama ka, kaya tumahimik na lang siya, nagpakumbaba siya, hindi ka po maitatama. Palagi ka pong mali. Yung mentality mo magiging mali. Wala kang grow, wala kang pagbabago. Maulit-ulit lang yung situation nyo. Hanggang sa, maybe mapuno na isang lalaki, iwan ka na lang. Maybe mapuno na isang lalaki, saktan ka na lang. Kaya minsan you need to understand that, hindi ko porke tumahimik siya is that, ngaw-ngaw ka pa rin ng ngaw-ngaw or tama ka. Magpakumbaba ka. Alamin mo rin, baka kay kasalanan ka, may dapat baguhin sa'yo. Dapat maitama sa'yo. Okay? Lagi mong tatandaan po yung kaibigan. Proceed na po tayo sa number 4. Wish ng bawat lalaki na minsan din ay mag-first move ka when it comes to sex. Mag-initiate ka rin when it comes sa sex. Why? Because it will validate yung kanyang masculinity. Kasi minsan, kapag palagi na lang siya, feeling namin kami lang yung may gusto. Feeling namin hindi kami attractive. Hindi kami lalaki na kung saan na-attract kayo. So, whenever that, ikaw yung nagpo-first move, ikaw yung nag-i-initiate, ikaw din yung nangangalabit. Hindi ko sinasabing palagi. Okay? Pero kapag ginagawa mo yun, nabavalidate yung masculinity namin, napapataas nyo yung energy namin to become more productive, and then, hindi ka nagiging boring na asawa. Hindi ka masyadong santo na asawa. There's nothing wrong with becoming holy because we become holy because of God. But to be holy in your own way, asawa mo yan, mga labit ka, and you will see, hindi ka nagiging boring para sa kanya. Nagkakaroon ka ng excitement, nagkakaroon ka ng some kind of humor kapag ginagawa mo yun. Anyway, this is a piece of advice. Nasa iyo na if you take it or leave it, hindi po sa pilitan. Nawa po, huwag kayong magalit sa akin. At kung meron kayong gustong express, then i-comment down below. Make sure lang to maintain respect. I-delete ko po kung ano mang ang masabihin nyo that may content ng disrespect. Okay? Last but not the least, number 5 na gusto ng lalaki na malaman mo is that wish din namin na malaman nyo na nahirapan kami. Malaman nyo na napapagod rin kami. Kasi minsan, especially that responsable yung lalaki na yan and ayaw niya na nagwo-worry kayo, ayaw niya na iniisip nyo siya is that pinapakita niya na okay siya. Pinakakita niya na masaya siya. But deep inside, hindi siya masaya. Pagod na siya at nahirapan na siya. That is why, it is very important ng personal time yung dalawa. Time nyo na nag-uusap, time nyo na nagkukwentuhan, time mo na kilalanin siya. What is going on inside him, sa kanyang trabaho, kilalanin mo, alamin mo. Kasi minsan, pangarap namin na malaman nyo, pero natatakot kaming sabihin sa inyo or ayaw namin na sabihin sa partner namin. I don't know, nature ng isang lalaki yon. Hindi man lahat ng lalaki, pero karamihan. So, you need to understand, you need to know, mag-interest ka sana na kilalanin kung ano ang nangyayari sa partner mo. And in that way, matutulungan mo siya. In that way, malilift up mo yung kanyang nararamdaman, kanyang spirit to become better para mas mag-pursue pa sa buhay. Okay? So that's it. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. Please share this video. Please like, comments, and subscribe, follow. Thank you so much. God bless. Shalom.